Welcome sa aking vlog. Ngayon, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagpa-change ng inyong membership type status online sa SSS from employed to voluntary member. So, ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung user ID and password ninyo. Then, click sign in. Ayan guys, nasa home na tayo. Ngayon, click nyo lang itong payment reference number. Pag linik nyo yan guys, lalabas ang ganito. Kung kaya, i-click nyo ulit yung payment reference number. Then, makikita nyo dyan yung contribution. Click natin yan. Then, makikita nyo dito yung generate PRN. Click nyo lang yan. Ayan, then makikita nyo dyan guys is ganito. Dito, click nyo lang itong generate PRN. Ayan. Then, dahil kayo ay employed, makikita nyo dyan is employed. So, dito, baguhin nyo na yung membership type ninyo. Click natin yung employed. Then, pipiliin nyo lang yung, dito, piliin nyo lang itong voluntary. Click nyo yan, voluntary. Then, ganito yung lalabas, guys. So, pag once na nabayaran nyo na yung ginawa nyong PRN, so, automatically, ma-change na yung status ninyo into voluntary member from employed. So, click natin tong okay. Ayan, then dito sa from, kung anong month yung babayaran ninyo. Dahil ngayon is October 2023. So, yan na yung automatic na nakalagay, October 2023. Dito naman sa contribution, kayo yung mamimili kung magkano nga ba yung monthly na babayaran ninyo. So, click natin tong select premium. Scroll nyo sa pinakababa. Ayan. So, guys, ang pinaka-minimum is 560 pesos. Dahil kayo ay voluntary member na, so, pwede kayong magtaas o magbaba ng monthly contribution ninyo. So, kayo yung masusunod kung magkano nga ba ang gusto nyong monthly contribution. So, halimbawa, ang pinaka-gusto lang natin para di mabigat is yung minimum, 560 pesos. So, click natin yan. Ayan, automatic yan na yung nakalagay. So, nakalagay ng total amount is 560 pesos. So, click nyo lang itong submit request. Then, click nyo lang yung okay. Then, ngayon, click nyo na itong back to PRN list. Ayan. So, ito na yung payment reference number na nagawa natin. Then, yung month niya is for October and the amount is 560 pesos, the minimum. Yun yung total amount. So guys, pag once na hindi nyo pa ito nabayaran yung payment reference number na ito, is hindi ma-change yung membership type ninyo. Saka pa ma-change yung membership type ninyo from employed to voluntary member pag once na nabayaran nyo na ito. So, pwede kayong magbayad sa SSS branch or sa mga online apps tulad ng Paymaya, GCash at mga iba pang e-wallet or banks na nag-o-offer ng payment ng SSS contribution online. So, ngayon, halimbawa magbabayad na tayo sa GCash. So, copy natin yung payment reference number na yan. Nyo lang guys, para hindi kayo magkamali sa payment reference number. Long press lang natin yung payment reference number. Ayan, na long press na din, lalabas yung mapagpipilian. Click nyo yung copy.
Ayan, so meron na tayong nakopy na payment reference number. Dahil guys, pag once na nagkamali kayo kahit isang payment reference number man dyan, is papasok yan sa ibang SSS account. Kung kaya double check, triple check nyo yung payment reference number ninyo bago kayo mag-proceed ng payment. Guys, nakapag-login na tayo sa ating GCash. Click lang natin tong bills. Hanapin nyo lang yung government. Scroll nyo lang pababa. Hanapin nyo yung SSS contribution. Ayan, ito na yon, SSS contribution. Click natin yan. Then dito, lagay nyo na yung amount. Amount is 560 pesos. Then, dito guys, may service fee na charge si GCash na 8 pesos. Kaya magiging 568 pesos ang mabawas sa GCash ninyo. Then, posting period nito is real time. Papasok agad yung payment ninyo doon sa SSS account. But take note na kahit posted na yung contribution ninyo is hindi automatically na ma-change yung status ninyo. Dahil i-change pa yan ni SSS, maghintay lamang kayo ng isang araw hanggang 3 araw saka mabago yung membership type ninyo. Dito sa account type, select account type tayo. Click natin yan. Then, piliin nyo lang yung PRN. Dito tayo sa payment reference number. Lagay nyo na yung kinopy nating payment reference number. Long press lang natin to guys. Click natin yan, tas long press. Ayan na yung paste. Click natin yung paste. Ayan, yan na yung kinopy nating payment reference number kanina. Next is the payer type. Click natin to. Then, piliin lang natin yung voluntary contributions. Click natin yan. Ayan. Dito naman sa email address, optional lamang ito kung gusto nyong mag-send ng receipt si GCash sa inyong email. So, pwede nyong lagyan or pwede ding hindi. Then, dito naman sa pinakababa, protect your bills. So, ito lamang is protection sa ating bills. So, para lamang itong insurance sa ating bills. Kung kaya, wag kayong mag-check dyan sa box na yan dahil mababawasan pa yung bills ninyo. So, protection lamang yan. Kung kaya, uncheck nyo lang yan. Then again, kung kayo ay hindi na gumamit ng copy-paste, so make it sure na tama yung payment reference number ninyo para 100% na sa account niyo papasok yung payment ninyo. Again, double check, triple check nyo yung payment reference number. Then, pag okay na lahat yan guys, so click nyo na itong confirm. So, ngayon, after nyo makapag-confirm dyan, makikita nyo na yung receipt ninyo sa payment nyo na ito. Then, balik kayo sa GCash account ninyo, makikita nyo na doon na posted na agad yung SSS contribution ninyo. But then, hindi pa agad na change yung status ninyo. I-change or i-update pa yan ni SSS 1 to 3 days ang hintayin ninyo bago ma-change, bago ma-update or ma-change yung membership type ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-change ng inyong membership type online from employed to voluntary member. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!